Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nako, narito na. Nagwala na nga si Magnus. Matapos matalo kay Matyas Blue Boom sa early edition, lumaro uli siya ng late edition naman dito sa Title Tuesday. Nakaharap niya ang laging nagcha-champion din na si Christopher Yu ng USA. Madalas mag-champion din yan eh. Pero tingnan natin, lumalagablab to. Seatbelt! Ang ginawa ni Magnus nag Knight F3, Knight F6 si Yu, G3, D5, Bishop G2, E6, ba medyo makunat na opening Bishop E7, D3, ginamit ang isa sa mga paborito ni Fischer na opening, ang King's Indian attack. Pero nag A4, yan na yung mga mekos-mekos na bago ni Magnus eh. Kasi ang natural na sequence ng Kia, Knight BD2, tapos E4, pero bilang panglito, siguro gusto niyang lituhin ang kalaban niya sa pamamagitan ng mga ganyang klaseng sequence, no? Inuuna yung A4, C5, E4. Teka muna, talaga, oo. Wala pang Knight BD2, nag-E4 na. One pawn down yan Ha? Kinapture nga. Takes Knight C6. Ayan. Aalamin natin to. Bakit ganon? Pakain yan Ano mayroon kung capturein ang pawn E4? Magku-queen E2. Pagpalagay natin, ibalik natin. Parang nakakuha lang ng isang pawn. Mag-rook D1. Lalim naman nun. Halimbawa, Knight BD7, Knight C3. Pero tignan nyo ang evaluation bar. Natuto na naman tayo nito. Sacrifice yung pawn. Pero ang kapalit na nakikita ko dito, compensation ng white, ay ang hirap na galawan ng developments ng black. Especially yung queen side, syempre nandyan ang bishop. Paano makakalabas ang light square bishop? May lalabas pang bishop F4. Na ang tanong, saan mo ilalagay ang reyna for development na hindi tatamaan? Queen B6, tatamaan ng A5. Queen A5, baka tamaan ng bishop D2. Galing naman, ang lalim nun, bago to. Bago to. Nanibago ako dito mga kamatyas. Ang ganda. Kaya pala nag-Knight C6 lang dito si Yu. At yan ang novelty dahil sa mga nagdaang laban. May nag-try ng kumapture ng E4 at may nag-try ng mag-queen to queen. Yan, isa pa yan pwede na yan. Pag rook take, sabay capture sa E4. Akalain nyo talaga ang development ng opening sa panahon ngayon. Nag-E5 si Magnus, Knight to D5, Queen E2, B6, C3 para maingatan yung mga lundag ng knight dyan sa D4 ng Queen C7 para iwas na rin sa potential rook D1, pressure, Knight BD2, Bishop B7, Rook E1 para talagang pagtibayin ng E5 na huwag bumagsak yan. At nag-Rook AD8, develop, H4. Ayun, H4. Saan pupunta yan? Mag-H5. Sa bagay, typical naman yan sa Kia Nag-H6, ayan, para walang lundag ng knight mamaya. Knight C4, saan pupunta yan? Meron kasi mga Kia, mga kamatyas na nag-sacrifice ng knight dyan. May mga ganun ako nakita rin, tingnan natin. Bishop A6, para hindi makapalagang knight. Pin, nakaka-pressure din. Queen E4, agad-agad umilag sa pin na yan. Rook D7, so nag-aabang lang din si Yu. At samantalang meron din siya binabalak na pang progress din, magbabattery din sa D5. At nag-bishop F1, nako masama. Alisin mo na yung bishop dyan, baka mamaya matamaan yan. Nag-rook D8, simpleng battery pero bad move kay Stockfish. Dapat daw po ay King H8. Bakit kaya? Ibig sabihin meron ng panganib na paparating kaya napilitan na ang computer engine na iilag yung king dyan. Tingnan natin, meron na yan. Nagbabadya na yan. Rook D8, Bishop D3. Ayan na nga, nagsimula na. Akala ko itong Bishop F1, para iritahin lang yung Bishop doon. Hindi pala, may Bishop D3. Ayun, may mga sundot ng matyas doon sa H7. Ayun, ang mga malakasang tirada dyan. G6. Nilagyan ng good move, pero only move naman yan Nag-Bishop C2 muna. Ayan. Andito na po tayo sa rule of flexibility ng chess. Kasi,
Kapag ka ikaw ay medyo mainitin talaga, uy, kain! Libre! May knight takes c3. Kaya kailangan sa chess hinay-hinay ka. Hindi ko mo, ayan, nakatret pa, di ba? Hindi ko mo meron ka ng capture, bibirahin mo agad. Tingnan mong mabuti. Triple check, sabi nga ni Emmanuel Lasker. Kapag nakita mo yung good move, find the better one. Tignan mo pa, baka meron pang mas maganda. Para pag-iingat na rin. Pero balik tayo, nakita ni Magnus, nag-bishop c2 muna siya. Ayun. Total, yung h6, mahina na rin yan. Nag-h5, ayun. Another bad move by you. Dapat daw tira, bishop b7 na lang. Ang sakit naman. Ipapakain lang talaga. Pero, yung bishop b7, nakaka-pressure naman sa isang banda. Okay? Ganun na lang daw. Pero, nag-h5 dito, balik tayo. G4. Ayun, pinuwersa ni Magnus. Gusto niyang, init na siyang punitin yung king side ni you. Pero, dapat daw, knight g5. Yan ang mas solid and safe. And may nakikita akong mga capture sacrifice dyan or sa e6 din, babagsak yung pawn sa g6. May mga ganong interesting na paparating na atake. Ayan, So, g4 ang ginawa. Kumapture, mali pa rin. Dapat daw knight c, b4. Nagwala na lang talaga. Pero equalize, ano? Teka muna, interesting to capture. Talaga? May bishop b7 kasi, no? Pero sa isang banda, malalim pa rin. Halimbawa, capture yan, bishop b7. At kapag nag-win e2, okay, may capture. Ayun na nga. Sa isang iglap, may mga ganun-ganon. Lamang pa-block bigla. Galing talaga ng computer, ano? Capture, balik tayo. Inapture na rin. And the king g7, para yung rook naman, on time, dadalhin ni you sa h-file. At nag-h5 na nga si Magnus. Inunahan na niyang mapunit. Kinapture talaga kasi obligado naman eh. King h1 to prepare the rook na mailagay sa g1 to attack the black king. At nag-rook h8, queen e4. Naku, ayan na naman ang nagbabadyang mapanganib na may ulo, may buntot pagkaganyan. King f8, nag-rook g1. Knight a5, ayan na. Bad move na naman by you. Ayan. Dapat daw king e8. Ayun, may pumasok lang sa isip ko mga kamatyas. Naalala ko yung napanood ko sa Facebook. Sabing ganun, what is your name? You. Sabi nung nagtanong, not me, you. What is your name? My name is you. Ang kulit eh. Bad trip pinagtatanong eh. Tapos nagtanong uli ng isa pa. You, what is your name? Me. Yes, you. Yung pala ang name, me. Comedy yung palabas na yun eh. Ito ang apelido ni Christopher. You no? Naalala ko tuloy. What is your name? You. Not me, you. Knight A5. Ayan. Naalala ko lang. Kinuwento ko lang sa inyo. Knight G5. Nako, eto na. Nagiinit na ng mga dyan. No? Medyo nag-Queen C6. Eto na. Sa dami ng ginawa ni you na bad move. Talagang lumabas na ang amazing, brilliant by world number 1. Paki-guess nyo po yon. Puzzle number 1 tayo kasi may kasunod to eh. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Knight takes f7. Lumabas na nga. Ang tawag dito, overloading na kasi. Ang dami na kasi, nandyan ang lahat ng pyesa nakaturo na sa king side. Usually, pagkaganyan talagang lalabas talaga ang brilliant. Unexpectedly. Ayun, nag-rook h7. Bakit? Pag kinapture, ito po ang laman. Queen g6 check, king f8, may bishop h6. Kakapturein, matchakaw doon sa dulo. Matchas. Balik tayo. So, nag-rook h7 na lang dito, pero, ayan, another brilliant move. Puzzle number 2 tayo. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat ulit mga kamatyas. Mangyayari dito sa position na to, di ba kitang-kita, rook h7, libre yan. Pero, sabi ko nga, double check, triple check. Okay? Pasadaan ko muna to. Baka ito yung nakita nyo eh. Pag kinapture kasi yan dyan, may knight f6 check. Ayun, no? Discovered check. May ganyan.
na magbi-bishop e4 ka. Siyempre, pag queen ang nilagay mo dyan, kakainin lang din yan. O, magku-queen takes e4. Magkakaroon ng way ang black para magkaroon pa ng tenacious play. Maipagpapatuloy pa ibig sabihin. Diba? Pero lamang na rin ng puti. Ayun. Hindi kagaya ng ginawa ni Magnus na brilliant. Congrats sa mga nakakita ng another boom! Rook G8. Sacrifice, mga kamatsas. Capture. Ayun, simple na lang. At least na-capture yon with check, with tempo. Napakalaga ng tempo, mga kamatsas. So, capture, check. Kwentado na ni Magnus yan. Kwentado na. Nakita na niya yan. Obligado iharang. Then, capture, matchakaw. Bakit matchakaw? Na matchas, na may kinain. Tawag natin ngayon dyan, matchakaw. Pero, pag na matchas na walang kinain, hindi matakaw. Matchas lang. Pagkakain may matchas pa at the same time, matchakaw para mas madiin-diin ang pagkamate. Okay, maraming salamat po mga kamatchas. Sana natuto kayo. Bumawi si Magnus. Ito naman ang standing. Ala nyo ha? Ginanon nyo si Magnus sa early edition ha? Champion si Magnus. Sa score na 10 points. May tumalo ba sa kanya? Silipin ko lang sandali. 2 tabla lang. Maswerteng pinatabla niya si Ferruccia at si Dimitri Andreikin sa last round. Ayan. Second place si Caruana. Nako, talagang si Pabi, no? Talagang pumapangalawa lagi kay Magnus, At si Rasulov, ayan, kahanga-hangang naka-bronze medal. Marami silang nag-9 points. Pero namayani ang tiebreak points dito ni Rasulov. At fourth place si Ferruccia. Ayan. At meron bang nakapasok na Pinoy? Dito sa matatanaw nating top 25, wala po. Okay, maraming sumasaling Pinoy dito Kaya maganda rin praktisan itong Title Tuesday. And sana makasali uli ako dito. Lagi nagkakataon po na may meeting ako, ginagabi ako. Hindi ako umaabot talaga dito. So may mga ka-meeting tayo sa mga project natin ng chess sa mga hinaharap po na programs ng Kamatsas. So maraming salamat po. Sana natuto kayo dito at pagpasensya nyo ng itsura ko. Talagang sunog ang mukha ko. Nagbilad ako, minsan lang naman mag-volleyball na naiinitan, minsan lang naman mag-swimming na naiinitan. Ang mabigat nito, 3 buwan ko na namang bubunuin to para bumalik uli yung mukha natin, yung kulay. No, pero ganun pa man, maraming salamat po mga kamatsyas sa patuloy niyong pagsuporta na palagi ang nandyan. Ayan, at nandito lang po ang inyong coach kamatsyas. Mananatili pong maglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng Ahedres pag may mga bagong tournaments, malakasan, analyze agad natin at para makapulutan natin ng chess improvements. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.